Mga kababayan, imagine nyo ito, isang lightweight supersonic jet na mabilis, matalas, at kaya pang magdala ng armas para sa laban. Ito ang ating FA-50PH na ginagamit na ng Philippine Air Force. Matagal na nating minamahal ito bilang backbone ng ating air defense. Pero ngayon, may bagong challenger na lumalabas sa eksena. Turkish Hurjet na ginawang Zeta 2 para sa Spain. Totoo ba na ito na ang katapat ng ating Korean Golden Eagle? Tara, pag-usapan natin ng maayos. Noong 2015 pa, nagsimula nang dumating ang unang batch ng FA-50PH sa Pilipinas. Ito ay mula sa Korea Aerospace Industries o KAI. Tinatawag itong lead-in fighter trainer at light combat aircraft. Ibig sabihin, ginagamit ito para sanayin ang mga piloto natin na lilipad ng mas malalaking fighter sa hinaharap, pero kaya rin itong sumabak sa totoong laban. May supersonic speed ito, hanggang Mach 1.5, at powered by GEF 404 engine. Sa Philippine Air Force, mayroon tayong humigit kumulang 12 units noon, at patuloy na nadaragdagan. May plano pa tayong dagdagan ng 12 pang bagong FA-50 Block 70 na darating simula late 2026 hanggang 2030. Bukod pa rito, ini-upgrade na rin ang existing fleet para mas maging matalas sa precision-guided munitions, mas malayo ang range, at mas matagal ang endurance. Para sa atin na nasa West Philippine Sea, importante ito dahil kailangan ng mabilis na response sa airspace natin. Ang FA-50 ay proven na. Marami ng bansa ang bumili nito, Malaysia, Thailand, at iba pa. Sa Malaysia, nanalo ito laban sa Hurjet mismo sa kanilang light combat aircraft tender. Bakit? Dahil mas mature na ang platform, marami ng real-world experience, at compatible sa maraming Western at Korean weapon systems. Sa PAF, ginagamit ito hindi lang para sa training kundi para rin sa patrol at potential strike missions. Parang all-around player na hindi masyadong mahal pero effective. Ngayon, pasok naman ang bagong kalaban, ang Turkish Hurjet. Ito ay gawa ng Turkish Aerospace Industries o TAI. Supersonic din ito, single engine, tandem seat, at dinisenyo bilang advanced jet trainer na may potential na maging light attack aircraft. Kamakailan lang, April 28, 2026, in-announce ng Airbus na sila ang maglilid sa Zeta 2 program para sa Spain. Ano ito? Ito ay 30 units ng Hurjet na e-customize para sa Spanish Air Force para palitan ang kanilang matatanda ng Northrop F-5 fleet. Ang contract ay worth 2.6 billion euros, signed noong December 2025. May 60% Spanish industry involvement, kasama ang mga kumpanya tulad ng Indra at GMV. Phase deliveries, unang 21 aircraft simula 2028, tapos buong fleet by 2035 kasama ang simulators at full training system. Sa Spain, tinatawag nila itong Zeta 2. Ito ay malaking bagay dahil unang beses na may Turkish jet na papasok sa inventory ng isang NATO at EU country. Parang validation na rin sa Turkish defense industry na lumalakas na talaga. Parehas ang engine ng dalawa, parehong GEF 404 family. Parehas din silang supersonic, pero tingnan natin ang mga detalye. Ang FA-50 ay may max speed na Mach 1.5, habang ang Hurjet ay nasa Mach 1.4 base sa current specs. Sa range, ang Hurjet ay nasa 1,760 kilometro, medyo katulad din. Payload naman, ang Hurjet ay may around 3,000 plus kilogram potential sa light combat variant, habang ang FA-50 ay proven na sa air-to-air at air-to-ground missions na may bombs, rockets, at missiles. Sa itsura, maganda ang Hurjet. Modernong design, at sa Spain deal, nakita natin ang promotional videos na nagpapakita ng smooth flight at advanced capabilities. May partnership sila ng Airbus, kaya maraming Spanish-specific customizations of avionics, mission systems, at integrated ground-based training. Ito ay hindi lang jet kundi buong sistema para sanayin ang future fighter pilots ng Spain nang hindi na umaasa ng husto sa foreign suppliers. Bakit importante ito para sa atin? Dahil sa export market, madalas nagkakaharap ang FA-50 at Hurjet. Sa Malaysia, FA-50 ang nanalo. Sa ibang tenders, nagiging competitor sila. Para sa Pilipinas, may commonality na tayo sa FA-50.
May logistics, training, at maintenance setup na tayo. Kung magdadagdag tayo ng bagong trainer o light fighter sa hinaharap, mas madali kung pareho pa rin ang platform. Pero kung titingnan ng presyo at flexibility, ang Herjet ay nag-aalok ng bagong opsyon na may malaking local industry participation, katulad ng ginawa sa Spain. Sa PAF context, ang FA50PH ang kasalukuyang workhorse. May upgrades na tulad ng better radar option sa Block 2070's, AESA radar potential, at mas magagandang weapons integration. Ito ay nagbibigay ng layered defense mula basic training hanggang actual combat support. Sa kabilang banda, ang Herjet ay mas bago pa. Delivery sa Turkey mismo ay expected around 2026 hanggang 2027, at sa Spain 2028 onwards. Kaya mas fresh ang technology sa ilang aspeto, lalo na sa avionics na maaaring i-integrate ng Airbus at Spanish firms, kung ikukumpara natin ng direkta. Una, sa performance. Pareho silang gumagamit ng afterburning turbofan. Ang FA50 ay may track record na sa actual operations. May countries na nag-deploy nito sa border patrols at exercises. Ang Herjet naman ay patuloy pa sa development ng light combat variant na may AESA radar tulad ng Mirad mula sa ASELSAN, wingtip missiles, at mas malaking payload sa ilang configs. Pangalawa, sa cost. Hindi eksaktong nailalabas ang unit price, pero ang ganitong class ay mas affordable kaysa full-fledged fighters tulad ng F-16 o Gripen. Para sa developing air forces, perpekto ito bilang bridge sa mas advanced platforms. Sa Spain, ang buong package ay 2.6 billion euros para sa 30 jets plus training system, halos $86 million per unit kung hahatiin, pero kasama na ang simulators at support. Pangatlo, sa geopolitics. Ang FA50 ay Korean tech na may US components, kaya compatible sa Western allies. Ang Herjet naman ay Turkish, at sa Spain deal, nakita natin ang NATO compatibility. Para sa Pilipinas, importante ang US at Korean ties dahil sa EDCA at VFA. Pero hindi rin masama kung may diversification ng suppliers, marami pang iba pang competitors sa category na ito. May Italian M346 na mas training-focused. May Chinese L15 na mas mura pero may compatibility issues sa Western systems. May Indian Tejas variants din. Pero sa supersonic advanced trainer with light attack capability, talagang FA50 at Herjet ang madalas nagkakaharap. Sa Pilipinas, patuloy ang modernization under Horizon 2 at 3. May 12 bagong FA50 Block 70 na paparating. Ini-upgrade ang existing 11 units para mas maging capable sa precision strikes at network-centric warfare. Ito ay nagpapalakas sa ating deterrent sa West Philippine Sea. Habang ang Herjet ay nagpapakita na may bagong player na handang magbigay ng customized solution na may high local content, kung tatanungin niyo ako kung alin ang mas maganda, walang absolute winner. Depende sa pangangailangan. Para sa PAF ngayon, mas practical ang mag-stick at mag-upgrade sa FA50 dahil may existing fleet na tayo. Logistics mas simple, piloto mas sanay na. Pero sa hinaharap, kung magbubukas ang bagong tender para sa additional trainers o multi-role light fighters, siguradong titingnan ng Herjet bilang seryosong option dahil sa bago nitong tech at potential cost savings sa co-production. Ang punto dito ay ang aviation world ay nagiging mas competitive. Dati, Western countries lang ang may hawak sa advanced trainers. Ngayon, South Korea at Turkey ay nagpapatunay na kaya nilang gumawa ng world-class platforms na abot kaya at effective. Para sa smaller air forces tulad natin, maganda ito dahil mas maraming choices na hindi sobrang mahal. Sa wakas, ang FA50 ay hindi nawawala ang trono nito. Ito ay battle-tested at parte na ng ating Air Force. Pero ang Herjet bilang Zeta 2 ay nagpapakita na may katapat na talaga ito na seryoso. Pareho silang gumagamit ng parehong engine family, parehong supersonic class, at parehong role sa training at light combat. Ang laban ay nasa details of avionics, weapons integration, support package, at kung gaano kabilis ang delivery at upgrades. Kung ikaw ay taga-defense community o simpleng aviation enthusiast, ano sa tingin mo? Mas maganda ba ang patuloy na Korean platform o buksan ang pinto sa Turkish option sa susunod na procurement? Sabihin niyo sa comments. Para sa ating Pilipinas, ang importante ay piliin ang pinaka-suitable sa ating budget, geography, at alliance.
Kailangan natin ng jets na mabilis makarespond, matibay, at madaling i-maintain. Sa ngayon, FA-50 ang naghahatid niyan. Pero panatilihin nating bukas ang mata sa Herjet dahil baka sa hinaharap ay maging bahagi rin ito ng ating modernization story. Salamat sa panunood mga kabayan. Kung nagustuhan nyo ang topic na ito tungkol sa FA-50 at Herjet, like at subscribe para sa more defense at aviation updates sa Taglish. Hit the notification bell para hindi kayo ma-miss ang susunod na video. Share nyo rin sa mga kaibigan nyo na interested sa military modernization ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na usapan, ingat kayo lahat at God bless ang ating Philippine Air Force. Laban lang para sa soberanya natin sa himpapawid.